Meron pa akong isang babanggitin eh. Nawala rito ah. Kapraso lang naman yun, pero kailangan nating magsalita tungkol sa ganun. Sa Amerika. Amerika pala. Sa Amerika ngayon, yung kaguluhan, hindi hinahuyan, protesta, para humingi ng katarungan sa pagkamatay nung, ano pangalan nun? Floyd. Yun yata, pangalan nun, yung itim na napatay ng pulis. Nasakal dito ng tuhod sa leeg. Alam nyo, ito yung sinasabi natin, bakit effective ang public opinion sa Amerika? At bakit itong protesta na ito na kahit ngayon ipinakikita sa CNN yung puro labang kay Trump, yun namang iba ang nagpapakita ng tunay na larawan, yung kabilang panig, mga kaibigan. Sa CNN nga naman, basta makakasama kay Trump, kasi sinusubaybayan ko rin yung news, yun ang nangyayari. Sa iba palang mga channel, meron ding nilalabas na hindi nilalabas ng CNN dahil makikita yung katotohanan. Ibig sabihin, suportado ng CNN kung ano man itong ginagawang ito. Ang mapapansin ninyo, Trump na ito eh. Gusto na nila, mauuwi ito sa bandang uli sa pagpapatalsik kay Trump. Lumabas si Obama. Sumuporta raw si Obama doon sa mga nagpoprotesta. Isipin ninyo, nagnanakaw Sinusuportahan. Bakit? Kasi makakatulong doon sa kanilang agenda. Dahil si Obama ay nasa partido ng Democrats, di ba? Susunod na niya, sila Clinton na siguro. Ngayon, eto ang dapat ninyong mapansin, kaya ang public opinion sa Amerika ay malakas, hindi dahil sa, wala kasing, hindi katulad dito sa atin. Halimbawa, pinupunan mo yung administration, pagkatapos pupurihin mo yung liberal. Di ba sa social media ganyan? Di ba? Kami Leni kami. Mawawalan kayo ng bisa. O kaya sinasabi mo, mas mabuti pa yung Liberal Party, si Noynoy. Mawawalan kayo ng kabuluhan. Ganon din naman itong kabila Ito naman kabila, parang si Presidente Duterte, daig pa yung santo. Daig pa. Daig pa yung apostol, mga apostol. Para sa kanila, si Presidente Duterte, si Virgin Mary, halos magkapantay. Walang bahid, mga kaibigan. Ganyan ang tingin nila riyan. Ito mga, ewan ko, ano tawag dito, mga kaibigan. Parang si Virgin Mary yan. Hindi pwedeng magkamali. Kahit magmura sa Diyos yan, walang problema yan. Di ba? Banal yan. Buti pa nga yan mantala yung mga apostol mga nagkamali yun. Di ba? May mga nagkamali ron. Sinasabi ko lang, para maging effective ka, huwag kang tumingin sa partido. Yun yung sinasabi ko na walang dilaw-dilawan sa akin. Ako, hindi ako namamartido. Mga kaibigan, ano ba yung partido? Di ba? Para sa ligang batas. Magiging masama ba ang saligang batas kung wala nagpapasama dyan? May nagpapasama dyan. Sino? Yung nagpapatupad niyan. Ganon din sa partido.
Yung partido ba gumagalaw? O yung taong nandun sa partido, ang may kawalangyaan. At pag sinabi mong partido, lahat ba nang nasa isang partido, walang hiya na? Ba hindi. Kaya walang kabuluhan yun, yung mga ganung pakikipagtalo, dilawan. Ikaw ano, dedede. Dedede. Para kumita. Ganun yan eh. Dalawa lang yan eh. Kung di ka dedede, dilawang ka. Di ba? Mga kaibigan, Kaya dapat ang batas malinaw. Klaro. Dahil kung hindi malinaw ang batas, baliwala yan. Kaya nangyayari, karamihan sa mga batas, ilang taon pa lang naipasa, babaguhin na naman. Aamendahan na naman. Dahil hindi malinaw. Hindi nila nakuha kaagad yung mga dapat nilang pinakinggang katanungan bago ipasa ang batas. Halimbawa, yun lamang konstitusyon, di ba? Yung konstitusyon, pag babaguhin mo yan, di gagawin nila, yung draft. Magkakaroon niya ng mga forum eh. Katunayan, dapat ang proseso dyan, naglalabas ng primer. Hindi lang sa English, pati sa Tagalog. Hindi ba? Para yung hindi nakakaunawa sa wikang English, maunawaan nila kung ano mga nasasaad sa saligang batas. Ang tawag doon, primer. Bago kayo mag-plebisito. Ganun yung proseso na ginawa dito sa Constitutional Commission ni Cory. Itong batas na ginagamit natin ngayon, itong saligang batas natin ngayon. At ganun din yung dati. Yung sinundang konstitusyon yan, yung mga sinundan. Mga kaibigan, bago ipasa yan, ay dadaan sa talakayan yan. Pag-uusapan yan, sasagutin nila, bagamat may primer na, maliwanag na ang saligang batas, marami pa rin tanong. Hindi ho ba? Obligasyon nila yun eh. Ngayon, ako kung tutusin ninyo sa pagbabago ng saligang batas, wala namang problema dyan eh. Sa akin, ang hindi lang natin sinasangayunan ay yung kapag babaguhin ang saligang batas na ang tao ay mawawalan ng karapatan na magpasya para pumili ng sarili niyang kinatawan. Para kumatawan sa pagsulat ng saligang batas. Pwede naman tayo dyan eh. Pero dahil may mga politiko nakasangkot sa paggawa ng saligang batas, alam ba ninyo kung sino ang dapat gumawa ng saligang batas? Hindi mga abogado. Yan ang totoo. Pag mga abogado pinagawa mo niyan, ang daming ano niyan. Ang daming kalokohan yan, mga balubaluktot yan, yung batas na yan. Sino ang dapat gumagawa ng saligang batas o sumusulat ng saligang batas? Yung karaniwang mamamayang mga kamukha natin. Dapat sa atin nagmumula ang mga susulat ng kahit siyang batas. Dapat sa karaniwang mamamayan nang gagaling ang sumusulat ng batas. Bakit? Kasi pag politiko, kita ninyo nangyayari sa ang kinahihinatnan lagi,
ng batas, nakadisenyo para sa interes nila. Oh, mga kaibigan. Protektado sila ng batas at sila nakikinabang sa batas. Parang sastre ang nangyayari. At saka modista ang gumagawa ng mga batas natin. Oh, di ba? Bakit? Kasi nakadisenyo sa sa ikabubuti nila. Hindi sa ikabubuti ng taong bayan Mga kaibigan, dapat may mga representanteng kakatawan sa pagsulat ng mga batas, kahit yan ay saligang batas pa, lalo na, galing sa mga iba't ibang sektor. Pero dapat yan ay mas marami ang kukunin mo o kakatawan sa hanay ng mga pangkaraniwang mamamayan. Bakit? May isip din naman tayo Dahil yan ay para sa atin. Yan ang magbibigay ng proteksyon sa ating mga mamamayan. Yang ating saligang batas. Kaya tayo rin ang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa atin. Hindi yung mabuti para lang sa mayaman. Hindi yung mabuti para lamang sa mga makapangyarihan at mga politiko. Di ba? Yung sinasabi natin, yung OWA lang yung OWA. Ang dapat nakaupo dyan, alam nyo kung sino? Mga OFW. Kung sino yung may-ari ng pera, ang dapat nakaupo dyan. Kasi yan ang purpose niyan ay para sa kapakanan ng mga OFW. Kaya sila ang dapat nakaupo sa board niyan dahil sila ang nakakaalam kung ano rin ang mabuti para sa kanila. Yun ang halimbawa na binibigay natin. Hindi ba? O hindi pwedeng gagawa ka ng batas sa kapakanan ng manggagawa. Tapos ang pagagawin mo, negosyante. Katarantaduhan yun. Di ba? Para ka naglagay ng kambing na ginawa mong bantay ng repolyo. Dati na raw siyang gago bago siya nagpulis. Ito mo nakapasok ng pulis, gago pala. Yan ba? Yan ba, dyan ba natin isasapalaran? Walang masama na sugpuin na natin hanggang maaga yung terorismo. Katunayan ako sang-ayon Yung yung mga komunista, lalo na wala naman pinaglalaban na, di ba? Pero, paano mong susugpuin niya kung yung China mismo, leader ng komunista padrino ninyo, di ba? Paano yun? Hindi natin ma-reconcile yung katotohanan yun kasi maraming nabubulag din yung mga komunista, maling mga paniwala, mga kaibigan. Totoo niyan, sinasabi ko nga sa inyo majority ng mga Pilipino, may kanya-kanya tayong religion. Yung religion ano yan labag yan sa komunismo Hindi ba nakita nyo sa China, sinusunog yung mga Christian doon? Yung mga house of worship nila, sinusunog doon. Mga kaibigan. Labag sa kanila yan yung relihiyon. Para sa kanila, yung relihiyon, lason yan. Ngayon, ang masama nga, wala yung hindi malinaw, yung batas. Dapat maging clear yan. O yung nag-text sa kagabi sa atin, ang sabi niya, 10 Commandments. Kaya sabi ni Attorney Pagya nun sa akin, natatandaan ko pa sino gumawa ng, ano ba ang pinakamaliwanag na batas? Sabi ko, ano ba ang maliwanag na batas? Sabi niya, yung 10 Commandments. Basahin mo yun, simpleng-simple ang mga batas pero malinaw. At ang sumulat nun, Diyos ng 10 Commandments. Dapat ganun ang batas ng tao.
maliwanag. Yung wala nang pagtatalunan pa. Kaya kita ninyo dito, pagka may problema, takbo ng Supreme Court. Bukod sa pagliliwanag ng batas, ang trabaho ng Supreme Court, pabigatin ang kasalanan ng tao o kaya pag-aangin, di ba? O kaya naman, mag-issue ng TRO. Yun ang trabaho niyan. Bagamat hindi sila trial of facts, sabi nga, katulad ng ginagawa sa lower court, nakasalalay sa Korte Suprema yung kapalaran ng isang tao, lalo na kung ang isang tao ay naagrabyado sa batas. Di ba? Napagbintangan, mga ganun di ba? So, mga kaibigan, sabi niya, dapat, tama ang sinasabi mo, dapat ang batas ay malinaw, maliwanag. Hindi yung pagtatalunan, later on. Tapos babaguhin na naman. Nakita nyo, daming batas na ganyan, di ba? Amyenda ng amyenda. Pagod na yung batas Sa kababago sa kanya, wala naman siyang ginagawa. Nandun lang siya. Di ba? Nakasulat lang siya. Katulad yung konstitusyon. Kung tutuusin nyo wala naman ng depekto sa konstitusyon Maaring may mga probisyong hindi angkop, pero hindi naman yung konstitusyon ang gumagawa ng problema Ang gumagawa ng problema, yung nagpapatupad ng konstitusyon. Kaya nga, ang sabi natin, kahit, sabi ni Kauding Bartolome, nung nabubuhay, kahit anya, anghel pa ang pagawin natin ng konstitusyon, siya susulat, at ang gagamitin niyang tinta para isulat ang konstitusyon natin yung Pacific Ocean, at gagamitin niyang papel sa pagsulat niyan yung ulap sa langit. Pinakamagandang konstitusyon yan. Wala nang gaganda pa dyan. Pero sino magpapatupad? Itong mga ito. Yan ang problema Di ba? Nandun sa pagpapatupad ang problema ng batas. Kita mo ngayon yung mga pinatutupad na patakaran sa niluwagan daw. Hilong-hilo na yung tao. Hindi na alam kung ano talaga gagawin Bawal daw ang jeep. Ito naman mga, ewan ko kung sino yung kumuha ng jeep para magsakay daw ng na-stranded. Di ganun din. Bawal lang pala yung pag-ipapasada ng gustong maghanap buhay. Pag sila magsasabing, isakay nyo yung mga stranded, isakay nyo sa jeep, pwede pala. Tapos bawal daw yung angkas. Ang angkas mo, misis mo, bawal din. Para mo daw maisakay misis mo, ito na bago. Magkabit ka ng sidecar. Wala na nga malamo, sidecar pa. Saan siya kukuha nun? Anong sidecar gagamitin niya? Yung batya? Banyera? Mga taran... Ay, sama nga pala yun. Bueno, yun nga, nasabi ko na sa inyo, pinakita ko lang yung video, pero umaksyon na si Mayor. Dahil kagabi, pinadala ko yan. Ang kwento nun, yung nandiyan sa video napanood ninyo, kwento nila yun. Pero mali naman yung ginagawa ng pulis May baril pinasok mo rin sa, kahit ba nangungupahan lang sa'yo yun tinuturing yun, privacy nila yun. Bakit mo papasukin na yun? May away-away, di ba? Tapos kung magsalta pa, pipabara-barangay pa kayo, matatakot nga yung barangay. Hindi natin alam kung anong kasalanan ng tao, antayin pa rin natin, di ba? Baka mamaya kung anong ginawa rin kalukuhan nun. Kaya lang, mali yung pulis doon. Ikaw yung pulis Nagyayabang pa, ang dami niya raw property ron. Anak ng... Yan ba, nakalagay sa salin mo yan? Kung sumabit ka ngayon dyan, di ba? Nasaan yung mga pinagsasabi mong property mo?
Asan yung salin mo? Patingin nga. Oh. Eh sabi mo, marami kang paano ito sa video. Oh. Eh, saan ba't di nakadeklara dito? Patay. Ombudsman ka. Di ba? Oh. Ngayon, ang pinakamabigat dyan ito, ginawa ang pagpapalayas, ECQ, lockdown, bawal sa bayanihan, Hill Aswan. Di ba? Oh, yun ang masama. Eh, hindi lang relief dapat yan. Si Bak, si Bakin yan. Isipin mo, may kwento pa yun na yun daw, ayon doon sa kwento nung nakapost sa Facebook, pinalaya sila, tapos naglakad sila mula Pasay dahil walang masakyan, hanggang Antipolo. Daig pa nagpenitensya, no? Mga kaibigan, ano ha? Eh bueno, bahala na ho. Tingnan natin kung anong klaseng investigasyon ang gagawin dyan. Basta itong pagkakapatay doon sa sundalo, mga kaibigan, eh yan na, kinasuhan ng murder. Murder, no bail yun. Di ba? Oh, tapos planting of evidence, no bail din yun Mga kaibigan, capital punishment yun Nung may bitay yun, yung planting of evidence. Bitay, ang parusa ron. Mga kaibigan, doble. Oh. Yan. Ewan natin, paano yan? Makakalusot pa ba yung mga yon? Diba? Kinasuhan na sila sa Quezon City. Fiscal's Office. Kaya naman yung Philippine Army leadership ay wine-welcome nila yung pagkakasampa ng... Ang liwanag sa video May baril. Tinanim pala yung baril, mga kaibigan. Dapat dito sa mga ito, hindi pulis Magsasaka dapat kayo Si Radex Gonzales, Tahiti, Papete, Bora Bora, si Gerard Bugarin, Crisher Ocampo Malonzo, Shem Kahuson, si Herman Gumiran ng Canada, si Borges Ian, Reddy San Miguel, si Jerry Valeros, ayan, Jerome Tanyedo, si Hobito Lial, si Wilma Aquino ng Batasan Hills, Quezon City, si Derek Barry, nabanggit na natin kanina, di ba? Mimi Vasallo, Rogelio Alfonso, June Gases, ang bukalista ng dating Abra Cadabra na nasa Guam po ngayon si June. Alex Camacho, Lourdes Simon Sigua, si Pepe Madlangbayan ng Columbia, Missouri, si Chodora Alcairo, si Cesar Alvarez, Eden Cruz Payumo, si Christopher Cañalita, si Kaloy Pascasio Herrera, ayan, si Tex Reyes Danau. Binabati ko nga rin pala si Kajun Mariano. Anak po yan ni dating Judge Mariano.
ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Bayan ko, dito'y makikilala mo ang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan